Ayun. Boss, kamusta? Kamusta? Nandiyan na, dala ko na. Sige lang po, sige. Mamaya na, unahin natin yung motor ko. Okay, sige, sige. Boss, hindi ito yung bike mo. Kasi ito, Okay. hindi pa to activated. Mm. So yung sa'yo, inactivate namin kanina. Ito is pinasok namin para lang meron tayong display dito. Yung sa'yo, ipapasok ko, lalagyan natin ng para meron tayong unveiling ng bike. Yun, tapos papakita ko sa inyo yung features ng bike. Ito, kagandahan ma'am. Nangyari nga, dalawang upuan. Kesa po yung parang ganon na maigsi. At least dito, pag sumakay kayo, mas komportable kayo, tsaka mas maangat po kayo sa rider. Oo nga, iba yung upuan niya. No? Actually, try nyo po upuan. O serious, upuan nyo po. Mas malambot po ang upuan nyo. Dalawa, hawak. Kalami. Sige. Yeah. Saka nyo po tatayo kayo. Mas madali po, di ba? Para kahit masayo yung kalsada, madulas. Yung plat-plat to. Ako, Laki na bubuhay. pwede po natin yung itaas kung gusto ninyo. Okay lang to, sakto. Kasi plat-plat yung... Para mas ano po kayo. Abot ninyo. Mga kalami, ito na. This is it. Pansit. Hey! Baba mo na ako dyan. Oh, sige, tiga lang, tiga lang. Dyan na lang. Diretso. Taran. Ayan. Maraming salamat. Una kay Lord at kay Sir Alot. Ito po ang kauna-unahang GS Adventure Rally na lumabas sa dealership. So, kay Sir Chris po kagad napunta. Ayan. So ito yung kauna-una. So napakabait talaga ng BMW. Ako yung kauna-unahan. No, ibinigay sa akin tong 1250 BMW Rally. Ayan. So very thankful. Thank you, Lord. Napakaganda. Salamat sa aking mga kumpare. Kay paring Joel, kay Mari, ayan. Kay paring Shell. Ayan. So bukas siya naman ako kuha. Kay ma'am, siyempre. Yes. Ayan. Hello, mga kalami. Ito na yung mga kaya. Matagal po, sige. So, meron po kayong susi from BMW Motorrad. Ito po sir yung remote key natin na ginagamit. So, ito siya. Isa lang po ito sir ha. Pero meron naman po kayong emergency key. Later papakita ko po siya. So, ito po, keyless. Hawak nyo po. Bulsa nyo lang. Nasa bag ninyo. Pag malapit po kayo sa motor, pindutin nyo lang po siya. And then, automatic mag-on na po yan. So, pag nag-on, pwede na po natin siyang paanda rin. So, ito lang sir. Pipindutin nyo lang po itong ating starter switch button. And then, pwede na siyang umandar. So, sa unang start niya, mataas yung minor, tapos bababa po siya. So, para po siyang naka-automatic choke. So, patay ko po ulit para marinig niyo po ako. So, ito sir, ang ating TFT screen. So, meron po tayong 6.5 inch na color TFT screen. So, ito po sir, nako-control din po natin yan gamit yung ating multi-controller. So, ito po, pag pinindot ko po yung menu, dalawa po yan, menu up and down po siya. So, menu, yung down po na button ng menu, bibigay niya po yung mga options sa atin. So, pwede nyo na pong gamitin tong wheel. Pwede nyo po siya itulak pa kanan, or itulak po siya pa kaliwa. So, parang ito po yung, baga sa computer, ito po yung ating mouse. So, ngayon po, meron tayong My Vehicle, Navigation, Media, Telephone. So, ma'am, ito, ang gandang feature nito. Pag nagra-ride sa Sir Chris at nakakonect po yung telepono niya dito at yung inyo pong Bluetooth headset, pag tumawag po kayo, lalabas po dito kung sinong tumatawag sa inyo. And then, pwede nyo pong sagutin. Mamaya po, i-connect po natin yon. So, papakita ko po sa inyo para po magamit po ninyo yung Bluetooth connectivity feature po ng ating 1250 po pala, sorry, 1250 GS Adventure Rally. Yan, tapos dito sa settings, pagpapasok po kayo ng settings, menu down po ulit. So, kung mapapansin nyo, ito pong logo na yan, kaparehas po siya nito. Okay. So, yun po yung pinipindot natin. Pagka ganyan, sir, pwede nyo na po itong ikutin pababa and pataas. So, vehicle settings, tulak nyo po ulit ito pa kanan.
RDC, meaning ito po yung ating tire pressure monitoring. So naka-check po yan, meaning makikita po natin yung real-time yung tire pressure natin. Kung napapansin nyo, sumisingaw yung gulong, napako po kayo, real-time makikita nyo po. And mag-warning po siya pag below minimum na po siya. So pag in-check ko po yan, hindi po siya lalabas. So mas maganda po, syempre, naka-check po siya. Pag back po, kaliwa lang. Ang ilaw po natin, sir, automatic na po siya. Auto daytime running light. So ito po, pag maliwanag, parang mga sasakyan na rin po siya, naka-daytime running light lang po tayo. Pag biglang dumilim, for example, pumasok po kayo sa tunnel, bigla po siya automatic iilaw. So yun po yung kagandahan nito. Hindi nyo na po kailangan buksan. Siya na po ang iilaw para sa inyo. Automatic po yan. And then meron po tayong hill start control. Sorry. Ito po yung ating hill start control pro. So ito po para siyang handbrake. So pagka nakaangat po yung motor, kahit hindi po kayo pumreno, hindi po umaatras. So mapapa-abante nyo siya, pero hindi po siya aatras. So pag i-deactivate nyo, patakbuhin nyo lang po yung motor, automatic, magde-deactivate po yung ating hill start control. Mamaya po, papakita ko sa inyo paano po siya gumagana. May dalawang setting po siya, manual or auto. So sa manual po natin siya ina-activate gamit po yung preno natin. Pag binigla ko po yung preno ng mabilis, paandarin ko po ha. So ngayon po, makikita niyo yung gulong natin sa likod, umiikot po siya. Napapaikot ko po yung gulong sa likod, meaning na-activate po tayo. Pag in-activate ko po yung instant control, mabilis na, biglang preno po na ganyan. Lalabas po yung H na yan, hindi na po siya iikot. So naka-preno po siya automatic. Kung maganda po siya, para din po siyang in-handbrake. So yan po, pwede nyo pong gamitin yung preno sa harap para i-activate siya or yung preno po sa likod, apakan nyo po ng madiin. Gagana rin po siya. So pag deactivate po niyan, patakbuhin nyo lang yung motor, automatic, bibitaw po siya. So mamaya po, didemo ko po siya sa inyo sa nakaganon po yung motor. And then, meron pa po tayo ditong mga connection. Dito po, may system settings tayo. Dito po tayo nag-a-adjust ng date and time, units, consumption, binabago po natin. Pwede natin gamitin kilometers per liter. Yung tire pressure. Common po dito sa mga gas station natin, PSI po yung nakalagay. So, isi-set po natin siya din ng PSI. Para po na-check natin yung ating tire pressure. Units gamit po is PSI. Temperature, Celsius, okay naman na po yan. Yan po nagbiblink yan, yung hill start control lang po yun. So, basic, yun lang naman po yung pag-control dito sa ating TFT screen. So, ito sir, meron po tayong mga riding modes. Okay. So, sa riding modes, meron po tayong 4 na naka-preset na riding modes. Dito po ang ating riding mode switch. So, pag pinindot ko po ito, lalabas po yan. Road, Enduro for off-roading, Eco mode, and Rain mode. So, pagka nag-uulan, basta yung kalsada, madulas, nililipat po natin siya sa rain. Okay. Para po yung power delivery niya, hindi po bigla. So, may iwasan po natin yung pagdulas po ng rear wheel natin. So, pero pagka tuyo naman, normal na condition, yung nagamit po natin is yung road mode. Road. Ito po yung pinaka-optimal setting natin. Balanse po sa lahat, sa power, sa traction control, pati sa lahat ng safety features. Lahat po siya, naka-activate po. And then also, meron po tayong cruise control. Ito po yung cruise control natin. Pag in-on nyo po siya, pwede nyo na pong iset yung takbo na gusto ninyo. Okay. So kung tumatakbo po kayo ng 100, naka-on po siya, tumatakbo kayo ng 100, sinet ko po ito, pag bitaw ko po dito, nakapirmi na po yan ng 100. Kung gusto niyo pong dagdagan, pwede niyo pong 100, 1, 2, 3, 4, 5. Gusto niyo pong bawasan, patras naman, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ano pag hindi nabawasan dyan, sir? 100 talaga yung magiging ano na. Opo, or pwede niyo naman po siyang bawasan. Dito lang ang pindot. Yes, ito lang po ang pindot. Pero pag gumamit po kayo ng preno, automatic, mag-off po ang ating Ito, okay. cruise control. Either preno po sa harap or preno sa likod, mag-off po yung ating cruise control. Back
to normal siya. Yes. Okay. Tapos yun sir, papakita ko rin po sa inyo yung suspension setting natin. So meron na po tayong next generation electronic suspension adjustment. Sir Chris, upuan niyo po. Sige po, upuan niyo po yung motor. Yung ganun, pare. Kaya ako na. Mas maganda po, ganyan po kayo sasakay, ganito po yung manibela. Sige po, hawak po kayo sa manibela. Hawak po kayo sa preno. Yan. Sige po. Yes sir, ito po yung ating electronic suspension adjustment. So pag pinamaandal po siya, ina-adjust po natin siya dito. So yan po, set natin siya maximum, ito po yung ating damping setting. So mararamdaman nyo na po kayo yung motor. Patas. Mataas na po. So yan po, pag tumaas po siya, tumaktak po ako, babalik po siya sa local. So mas maganda po yung laro pag dalawa po kayo nakasakay. Kung mag-isa ka lang naman po, sir, please, pwede niyo po siyang iset ng minimum. Didiin lang siya. Opo, bali isang pindot po muna, tapos pindutin, pag lumabas na po yan, pindutin niyo po ng matagal. So sa minimum, mararamdaman niyo po, bumababa naman po na yung Pero isit na lang siya sa minimum. Opo, or ito po yung isang pinakamagandang setting po na, ito yung pinakamagandang setting po ng BMW na GS Adventure po natin. Pindot, tapos tagalan niyo po. Auto. So yung automatic po na yan, automatic niya na po dinidetect para sa inyo. Siya na po ang automatic na mag-a-adjust para sa inyo. So mapapansin niyo po yan, paminsan, pag nagra-ride kayo, parang malambot yung suspension. So pag malambot, tapos may sakay, nangyayari po, sumasagad yung suspension. So para maiwasan po natin yung pagsagad ng suspension, automatic, tinitigasan niya po ng motor. So, naka-auto na siya. Yan, yun po ang pinakamagandang setting po natin para sa mga 1250 GS o GSS. Lambot, no? Let's go! So ngayon po, pag magbubukas kayo ng gasolina, since keyless po tayo, wala pong pinpingin ng gasolina. Iangat niyo po ito. Pero hindi po siya bubukas kasi naka-on po yung motor. Okay. Kailangan po patayin natin. Talaga. Kailangan po talaga naka-off. And then angat natin siya. Then doon po siya bubukas. Pag naka-off. Pag naka-on po yan, hindi po yan bubukas. Okay. So may gasolina na po yan, dinagdagan na po natin siya ng gas. So, yung gasolina nito, 95 bataas. No? 95 Petron XCS po ang nire-recommend Ah, na gasolina. Petron XCS. Petron XCS. 95 octane po kasi yun. So ngayon po, Sir Chris, pag isasara niyo siya, bukaan niyo po, angat, tapos diinan niyo lang po. Ito po, lagayan niyo ng mga barya, o pang Colgate po ninyo. Ayan. Pwede nyo rin po ilagay yung susi nyo dyan, pero wag na. Kasi Oo. baka kung malimutan nyo, may maglaro, maiwanan po nakabukas, malulubat po yung ating baterya. Tapos Busina. yan po, ito ang ating busina. Tapos sa ilaw po, ito po ang ilaw natin. So meron po tayong isang switch lang dito para sa high beam, sa low beam, tsaka sa passing. So ito po siya, pag pinrest ko po, passing light. Ayan po, nagbiblink po siya, no? Pag tinulak ko siya palabas, high beam. Pag binalik ko po, low beam. So yan po siya. Tapos, yung mga signal lights po natin, kunyari po kakaliwa kayo, nag-signal kayo ng kaliwa. Automatic, pag kaliwa niyo po, hindi nyo na po siya kailangan patayin kasi automatic po siya magka-cancel. Auto-cancel po ang ating mga signal lights. Pag gumaling ka, hindi na kailangan na i-pindot siya. Ganun. Oo, automatic Opo, na. automatic po siya mamamatay. Tapos, ito po sir, bukod po doon sa mga ilaw na yan, meron pa po kayo auxiliary light. Ito po yung auxiliary light switch niyo. Pag nakabukas po yung headlight natin, pwede niyo pong buksan or patayin yung inyong auxiliary light. Saan talaga to? Pero kung opo, Hindi talaga sila. pag ano po, pagka binride po natin, mas kita niyo po pag binabride ko po, gumagalaw po yung adaptive headlights po natin. Yun po yung ano niyan. Yung pag-lamp, yun na rin yun? Opo, yan po yung pag-lamp. Sige po, pindutin niyo. Yan po, namamatay po yung ilaw. Okay, nakapag-lamp. Pat off po yan. Yan, naka-on. Nakauna yung pag-lamp niyan. Yes, opo. So ngayon po, Okay. kunyari, paandarin niyo po, Sir Chris. So kunyari, ito pong flashlight po, ito kunyari yung liwanag sa labas. Pag maliwanag po, mamamatay po yung headlight. Pag tumilim, automatic po bubukas siya. Ah, okay.
Ganun po yun. Pag maliwanag, nandito po kasi yung sensor natin. Pag maliwanag, pero meron pa rin po tayong daytime running light. So visible pa rin po tayo. Then pag madilim, automatic po siya. Ito yung adjustment sa Okay, winter. opo, yun po yung adjustment natin sa screen. So pakaliwa po, pataas. Pakanan po is pababa. Pero Sir Chris, pag tumatakbo kayo, especially sa mga highway natin, for example, nasa South Luzon Expressway kayo, pag tumatakbo po kayo doon, syempre, normally, yung hangin po, tinutulak to pababa. Pag nakatulak po yung pababa, hindi po siya gagalaw. Mahirap po siya pihitin. So, huwag niyo pong pipilitin. Okay. Kailangan po magbawas kayo ng takbo at around 70 or 60 kilometers per hour, medyo mawawala po yung tulak ng hangin, may i-adjust niyo po siya. Okay. Pero po, pagka nakadiin po yung hangin, hindi niyo po yan ma-adjust. Okay. Mahihirapan po kayo. Huwag niyo po pipilitin, bagalan niyo lang po yung takbo niyo, tsaka po kayo mag-adjust. Ganyan lang po ako. Ako po, nire-recommend ko, set nyo lang po muna siya sa mababa. Oo. Kasi pag tinaas nyo na po yan, wala nang hangin. Minsan, mainit naman na po. Yan po, ang ganda po sobra ng ating windscreen. So, hindi po kayo nabubugbog sa hangin. So ito yung sa heater. Ito po sir, yung pinipindot, pindutin nyo po. Number 2, pinakamainit. Number 1, warm, off. Pero gumagana lang po ang ating heated grips pag umaandar po yung makina. Pag hindi po siya umaandar, hindi po siya gumagana. Katulad ito, maandar. Opo, maya-maya po, mararamdaman nyo, umiinit po yung heated Ayan, grips nyo. May init na. Dito lang yan o dito? Parehas po. May init na. Pag nakalagay sa number 2. Pag nilalamig ka na. Ayan. Pag nakalimutan nyo po naka-on yan, sir, mainit po talaga yan. Kaya mararamdaman po, wala po kayo sort. So pindot na lang siya ulit. Pindutin nyo lang po, number 1, isa pa po, off. Off na siya. Okay. So ito yung mode, no? Yan po yung mode. Ngayon po, mapapansin nyo, pagka nilagay nyo po siya sa enduro, warning, DTC setting. So, hindi nyo na po mababago yung inyong suspension. Kasi po, automatic, naka-enduro na po kayo. So, kanina po, wala yan. Pag nasa road lang po kayo, wala na pong enduro. So, ang setting ninyo is road or dynamic. Road po is malambot, dynamic medyo tumitigas ng konti. Kung magkakas po kayo, pwede nyo po siyang tigasan para naman po hindi bumagsak yung suspension. Hindi. Pag nakaset na, naka-auto na. Automatic po yan lahat. Mag-a-adjust na po siya para sa inyo. Naka-auto na yan. Ako po, pinakamasasuggest ko para talagang komportable po kayo, road auto. So, ito pa po, feature na itong motor na to, may tinatawag po tayong BMW Partial Integral Braking. So, ang kagandahan po nun, pag pinreno nyo po yung harap, sumasama na po pumreno yung likod. So, hindi po yun percentage like 80 front, 20 rear. Depende po, depende sa takbo, depende sa lead angle. Kung ano, yung computer po natin ang magsasuggest or magdidictate sa rear wheel kung gaano po kalakas ang ibibigay niyang preno doon. Pero Sir Chris, pagka ginamit niyo naman, likod lang yon. Pero pag harap, kasama po yung likod. Okay. Tapos eto po, mapapansin nyo, apakan nyo po. Apak po kayo. Mapapansin nyo po, natatamaan nyo po yung preno. So, gagawin mo, sige po. Atras nyo lang po ito. Atras po, tapos angat nyo. Apakan nyo po ulit. Mas komportable na po kayo. No. So, yun po, binababa natin to pag nag-off-road naman po tayo. Pag tatayo po kayo sa motor, baba nyo lang siya. Para po pag nakatayo kayo, mas madali po siyang apakan. Pero pag nakaupo po kayo, road, angat nyo po siya. I-push lang punta rito. Apo, atras nyo po siya, tapos angat nyo po. Pag tatanggalin nyo yung upuan, ito pong likod, pipitin nyo yung susi nyo papunta dito. Okay. Tapos tatanggalin nyo na po siya. Nandito po yung inyong basic tools. Okay. Basic lang po siya talaga. Pag iabalik nyo po, patong nyo, paatras, Okay. tapos diinan nyo po. Ngayon sir, ito po, pag tatanggalin nyo, papunta naman doon ang pihit ng susi. Ayun. So ilalim, ito po yung ECU natin. Ito po yung binabaliktad. Ayun. Pindutin nyo po ito. Tanggalin nyo po siya. Tapos po, ito. Pagtarin nyo siyang ganyan. High. Naka-high Pag na. hinay nyo na po yan, pati ito, ibabalik nyo rin po siya high.
Okay. So, mas tataas po yung upuan natin. Okay. So, sige po, try nyo po. Okay, mataas na. Sige po, upuan nyo. Sige, okay na. Kita nyo po, tsaka nawala na po yung pagitan Oo. dito. So, pag ibabalik nyo po siya sa low, tanggalin nyo lang po ulit. Lagay nyo po ito sa low. L. Ito po, babalik rin lang po natin. Talagay nyo po siya sa L. Low. And then ito po, low. So, babalik nyo lang po siya. Tapos, mababa na po siya. Kanya po, nagkaroon na po tayo ulit ng pagitan dito. Ito po yung spare key. Kung yung kanina pong susi natin, basta hawak nyo, pinindit nyo, mag-on. Ito po, hindi. So, dito po tayo sa ilalim. Silipin nyo po dito. May makikita po kayong parang bilog. Oo. Kung pong bilog na, dito nyo po ididikit yung susi. Okay. Saka nyo po ito abutin, pindutin ninyo. Saka po siya mag-on. So, pagka nag-on na po siya, pwede nyo po paanda rin. Kasi pag hindi ko po siya ididikit doon sa mismong bilog, nilagay ko lang po dito, malapit lang. Hindi rin siya mag-ano. Hindi po siya mag-on. Kaya nagbi-blink lang po yung pula. Kailangan po nakadikit. Dikit po siyang ganyan sa ilalim. Tapos pindutin nyo po yun. Yun po, mag-on na po. So, pag pinamaandal po siya,